Kinumpirma mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mayroon itong diverticulitis. Ito ay matapos na mapabalitang isinugod sa ospital. Pero ano nga bang sakit na ito? At bakit ito delikado lalo na sa mga may edad na? Narito ang balita. Ang diverticulosis ay isang uri ng impeksyon sa malaking bituka o large intestine. Nangyayari ito kapag ang maliliit na bulsa o pouching sa bituka ay naimpeksyon. Ang diverticulitis, kung makita nyo may tis sa ending, ibig sabihin infection yun. Katulad po ng tonsillitis o diverticulitis is another infection. Pero saan ito? Diyan po yan sa large intestine. Ayon kay Dr. Richard Mata, nagsisimula muna ito sa tinatawag na diverticulosis, kung saan nagkakaroon pa lamang ng mga bulsa sa bituka at wala pang sintomas. Ngayon, pag merong infection doon sa pouches na yun, parang mga bulsa na yun na yung tinatawag nating diverticulitis. Kung wala pang infection, ang tawag doon ay diverticulosis. Kung may infection na ay diverticulitis. So more on infection po siya ng malaking bituka. Ilan sa mga dahilan ng pagkakaroon nito ay kakulangan sa fiber, kawalan ng ehersisyo, constipation at pagtanda. Kapag tumataas ang pressure sa bituka, mas nagkakaroon anya ng mga bulsa na pwedeng maimpeksyon. Dahil possible na kulang sa fiber ang kinakain, kulang sa ehersisyo, medyo tumatanda na din, and then pwedeng constipated din. So ang ending nun, tumataas yung pressure doon sa large intestine, kaya nagkakaroon ng paglalabas ng bulsa or outpouching doon sa large intestine. Kasama rin sa mga salik ang stress na hindi lang bituka ang naaapektuhan, kundi pati ang buong katawan. Kapag may diverticulosis na, maaaring makaranas ang pasyente ng lagnat, panginginig, pagsusuka at matinding pananakit ng tiyan, kadalasan sa kaliwang bahagi. Pinapayuhan ng mga eksperto ang publiko, lalo na ang mga may edad, na bawasan na ang pagkain ng karne at mas piliin ang high-fiber diet upang maiwasan ang sakit. Pag masyadong madami sa meat, pork or beef, mas prone po lalo na pag nagkakaedad. Kaya advisable talaga pag nagkakaedad, less po tayo sa mga meats, no? At sa mas maganda po na high fiber diet. Paalala pa nito, mahalaga ang tamang pagkain, regular na ehersisyo at pag-iwas sa stress upang mapanatiling malusog ang bituka at maiwasan ang diverticulosis. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, Prince Tripoli, SMN News.